Maligayang pagbabalik sa Sine Recap KH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay ang kwento ng mag-asawang walang alam sa tunay na pagkatao ng isa't isa. Nadiskubre na lang nila na pareho silang assassin at target ang isa't isa. Ang pelikulang ito ay ang American action comedy film na pinalabas taong 2005 na pinamagatang Mr. and Mrs. Smith. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa Colombia kung saan sa isang hotel naroon si John Smith para sa kanyang misyon, pinaghahanap ng otoridad ang banyagang walang kasama na hinihinalang pumatay. Napansin si John doon na nag-iisa lang, pero dumating si Jane, upang parehong makaligtas. Nagpanggap silang mag-asawa kahit hindi nila kilala ang isa't isa. Pagkatapos noon naging malapit na sa isa't isa ang dalawa. Pagbalik sa New York patuloy pa din silang lumalabas ng magkasama at sa maiksing panahon lang napagdesisyonan na nilang magpakasal. Hindi sana sang-ayon ng mga kaibigan nila sa biglaang pagpapakasal ng mga ito, dahil hindi pa naman nila kilala ang isa't isa, pero hindi na nagpapigil ang dalawa. 6 na taon nang lumipas bilang mag-asawa, ang alam lang nila sa isa't isa. Isang construction executive si John, habang isa namang tech support consultant ang trabaho ni Jane. Sa kabila ng pagsasama nila may sikretong nakatago sa bawat isa. Nagpaalam si Jane na may ayusin lang sa kanyang trabaho, umalis din si John para gawin din ang kanya. Nagtungo si Jane sa isang hotel para itumba ang target niyang tao. Nasa bar naman si John na nagpapanggap na makipaglaro sa mga tauhan ng kanyang target. Pagdating ng kanyang pakay ay agaran niya itong itinumba, maging ang mga tauhan nito. Sa hotel din nang makaharap ni Jane ang kanyang target na isang firearms dealer ay agaran niya din itong tinapos at tumakas sa pagdaan sa bintana gamit ang kanyang bag. Pagkauwi niya ng bahay, muntik na itong mahuli ng asawa sa suot niya, pero nagawa nitong makapagtago. Sa ilalim ng bodega nakatago ang mga ginagamit na armas ni John, habang nakatago naman kay Jane sa oven na may sekretong bukasan. Kinalaunan pagpasok ni John sa opisina na balat kayo lang na isa siyang engineer. Nakatanggap ito ng bagong target na nagngangalang Benjamin Diaz. Isa daw itong banta sa kanilang kumpanya na ngayon ay nasa kustodiya ng FBI. Kailangan niya itong maitumba bago pa ililipat na magaganap malapit sa border ng Mexico. Samantala pagpasok din ni Jane sa kanyang opisina na balat kayo lang din bilang tech consultant, nakatanggap din ito ng kaparehong target ng kanyang asawa. Parehong contract killer si Jane at John, pero nasa magkaibang kumpanya sila nagtatrabaho. Sa araw ng paglilipat ng preso, naunang nakarating si Jane sa lugar at nakapaghanda na ng pampasabog para sa pagtapos sa target. Habang nag-aantay na lang siya sa pagdaan nila, dumating si John. Napansin ni Jane ang sasakyan niya at muntikan pa nitong mapasabog ng maaga ang inilagay niyang bomba. Nang suriin niya ito, wala siyang nakitang kahinahinala, kaya inakala niyang isa lang itong sibilyan. Pero biglang naglabas si John ng armas. Pinigilan ito ni Jane na sirain ang mga plano niya, ngunit siya ang tinarget ni John. Dahil sa pagkasira ng laptop ni Jane, sumabog ng maaga ang inilagay niyang bomba sa daan, dahilan ng makatakas ang kanilang target. Tumakas na din agad si Jane, habang nakuha naman ni John ang naiwan niyang laptop. Nang dahil sa nangyari, binigyan si Jane ng 48 oras upang hanapin at itumba ang nanggulo sa kanya. Bilang rules ito ng kanilang kumpanya na dapat walang maiwang saksi. Maging si John ay ganun din ang panuntunan sa kanilang kumpanya. Upang mahanap niya ang nakaengkwentro, ginamit niya ang nakuhang laptop nito at doon nalaman niya ang address ng nagmamay-ari. Agarang pinuntahan ni John ang nasabing address. Ikinagulat niya na lang nang madiskubre na doon nag-oopisina ang kanyang asawa. Kasalukuyan ding inaalam ni Jane ang pagkatao ng lalaking nakuhanan niya, pero biglang tumawag si John para ipaalam na nakabalik na ito mula sa business trip. Pag-uwi ni John ng bahay, naghihinala na siya sa asawa, kaya maingat itong pumasok. Naroon na pala si Jane na nag-aantay na sa kanya, pero wala na itong tiwala. Kung sakaling pagtangkaan ng buhay niya, naghanda ito ng magagamit. Upang kumpirmahin din ang pagkatao ng asawa, nilagyan ni John ng wine ang baso ni Jane at sadyang inihulog ang bote na mabilis nitong nasalo, pero binitawan niya din ang bote. Agaran namang kumuha ng panlinis kunwari si John, pero may hawak na itong baril. Narinig niya na lang ang sasakyan sa labas. Umalis pala si Jane. Hinabol niya sa labas ang asawa para sana makipag-usap, ngunit di niya sadyang mabaril ang sasakyan nito, kaya nagalit si Jane at binalak siyang bongguin. Sinubukang magpaliwanag ni John sa asawa, pero iniwan siya sa sasakyan ng walang nagmamaneho.
Matapos ang mga nangyari nagpunta na muna si John sa bahay ng kaibigan dahil sa tangka sa kanyang buhay. Hinala ng kaibigan niyang sa umpisa palang planado na ang lahat upang tapusin siya. Hindi na rin umuwi si Jane matapos malaman ang totoo na asawa niya ang nakatapat at kailangan niyang tapusin. Tinanong siya ng kaibigan kung mahal niya pa ito. Itinanggi ni Jane ang nararamdaman niya kaya pinayuhan siyang patayin na niya ito agad para matapos na. Kinabukasan umuwi si Jane kasama ang team niya para mag-imbestiga sa asawa. Nakita niyang sinira ang teddy bear na napanalunan niya noon kasama si John pero pinigilan niya na lang ang sarili. Matapos makakuha umalis na din agad ang mga ito, umuwi din si John at nagsama ng kapitbahay. Pinuntahan niya agad ang sikreto niyang imbakan ng armas ngunit wala nang natira, nalaman pala ni Jane ang pinagtataguan niya. Kinalaunan sa opisina pinahanap ni Jane ang kinaroroonan ng asawa, bigla na lang natuklasan nilang nasa loob na ito ng kanilang gusali. Nagkausap ang dalawa sa telepono at gusto ni John na maglaho si Jane para magpanggap na patay, pero ayaw itong pumayag. Agarang nagdeklara ng evacuation si Jane para iwan na ang lugar, sinira nila lahat ng mga files at tumakas sa pagtawid sa kabilang gusali. Dumating din si John na may pagkakataon pa sana siyang tapusin ang asawa, pero ang totoo hinayaan niya talaga itong matakasan siya. Gamit ang nakuha ni John sa opisina ng asawa dinala niya ito sa bahay ng kaibigan para maghanap ng palatandaan, nakakuha siya ng lugar at agaran niyang pinuntahan para hanapin ang asawa. Sumakay si John sa elevator ngunit bigla na lang itong huminto pagdating sa itaas, nalaman niya din na ang asawa ang may kagagawan. Binigyan siya ni Jane ng opsyon na lisanin ang syudad dahil kung hindi ihuhulog niya ang elevator, ngunit hinamon ito ni John na hindi niya kayang gawin ang binabalak. Hindi nagpatalo si Jane at binilangan ang asawa, dahil din dun inihulog ng kanyang team ang elevator. Nagulat si Jane na bigla itong nawala at nag-alala sa nangyari kay John, nasa ibang elevator pala ito nakasakay na gumamit lang ng device para magmukhang nasa kabila siya. Sa kabila nito hindi napigilan ni Jane ang nararamdaman sa pagkawala ng asawa, pero biglang dumating si John na buhay at gusto nang makipaghiwalay. Sumayaw ang dalawa habang dinidisarmahan ang isa't isa at pinag-usapan ang mga nangyari sa kanila na puro na lang kasinungalingan. Sandali ding naghanap ng banyo si Jane ngunit isa lang palang alibay para makatakas. Tinawagan ito ni John na napag-alamang pauwi, hinabol niya ito pero pagdating niya ng bahay binunggo ang sasakyan niya ng asawa kaya naunang nakapasok si Jane. Dumaan si John sa likurang bahagi ng bahay para pumasok sa sikretong daan ngunit sarado na. Binasag niya na lang ang bintana at dahan-dahang pumasok saka kinuha ang nakatago niyang baril. Nakahanda na pala si Jane at pinaputukan siya nito na nagawa niyang maiwasan. Gumanti si John at doon na nagkaharap ang dalawa sa matinding labanan na hindi normal sa mag-asawa. Gamit ang tangke ng gas na pinutol ni John muntik nang masabugan si Jane, doon na din nagkaharap ang dalawa sa mano-manong laban pero napagtanto nila sa huli na hindi pala nila kayang patayin ang isa't isa. Bigla ding sumugod ang mga kapitbahay sa pag-alala sa ingay na narinig. Pinatunayan ng dalawa na okay lang sila at nagmamahalan lang. Samantala ang kaibigan ni John nakatanggap ng paanunsyo mula sa kanilang kumpanya na may malaking pabuya sa makakapatay sa mag-asawang Smith. Sa kabila ng nangyari nagkasundo na din si John at Jane habang binabahagi ang mga sikreto nila sa isa't isa tungkol sa kanilang pagkatao na ngayon lang nila napag-usapan. Maya-maya pa may dumating sa harapan ng bahay, sinugod sila ng iba't ibang pangkat ng mga asasin para sa napakalaking patong sa kanilang ulo. Agarang nagtungo ang dalawa sa basement para kumuha ng armas na magagamit sa paglaban, ngunit isang robot ang pumasok na naghulog sa kanila ng pampasabog. Sinipa ni John ang bomba na napunta sa imbakan ng langis, nagmadaling lumabas ang dalawa para iwasan ang pagsabog na sumira sa kanilang bahay at pagkamatay ng mga kalaban. Wala nang natira kaya nagnakaw na lang sila ng sasakyan mula sa kapitbahay, ngunit bago pa sila nakaalis may dumating na kalaban kaya binunggo ito ni John at kinuha ang dalang baril saka sila tumakas. Nang nakalayo na ang dalawa inamin ni John na kahit minsan hindi niya nagustuhan ang luto ng asawa, inamin naman ni Jane na buong buhay niya hindi pa siya nakapagluto at ang mga kasamahan niya ang may gawa nun lahat. Bigla na namang may humabol sa kanilang mga kalaban. Balak itong pigilan ni Jane pero hindi siya magaling sa malikot na sasakyan kaya nakipagpalitan siya dahil sa pagmamaneho siya magaling. Sinubukang barilin ni John ang sasakyan ng kalaban ngunit nakabalot pala ito ng bulletproof,
Sinadyang magpreno ni Jane para makalapit sila sa kanila at nagawa ding mapasabog ni John ang sasakyan ng kalaban. Patuloy pa din silang hinahabol ng mga natitirang assassin at nakikipaggitgitan sa kalsada. Ipinakita ni Jane ang galing niya sa pagmamaneho kung saan nagawa niyang mapataob ang mga ito at tumuloy sa pagtakas. Pagkatapos nakipagkita si John sa kaibigan kasama ang asawa na ikinagulat nito, pero wala siyang balak makisali sa paghuli sa dalawa dahil magkaibigan sila ni John. Pinayuhan siya ng kaibigan na kailangan nilang maghiwalay mag-asawa upang makaligtas sila, maliban na lang kung may maibibigay siyang mas importante pa sa kanila katulad nung huli nilang target. Agarang pinahanap ni Jane sa kaibigan ang kinaroroonan ni Diaz na napag-alamang hawak pa din ng FBI na may mahigpit na seguridad. Nagtulungan ang mag-asawa na makuha ang target bilang si Jane ang nagmo-monitor sa galaw ng paligid. Hindi masyadong nagkasundo ang dalawa dahil pinipilit ni Jane na padaanin si John sa wala namang daan, habang naghahanap ito ng ibang malulusutan kumilos na si John na wala sa plano. Hinarap niya ang mga bantay sa basement kahit hindi masyadong gumana ang planong napagkasunduan nilang mag-asawa, pero matagumpay na nakuha ni John ang kanilang target. Nagpalipas na muna sila ng gabi sa isang motel, doon inalam ni John kay Diaz ang dahilan kung bakit gusto siyang patayin ng pareho nilang boss. May pinakuha ito sa likurang bulsa niya kung saan lumabas na sila pala talaga ang target. Inamin ni Diaz na nang malaman ng kani-kanilang kumpanya na mag-asawa sila, sinadyang pareho silang pinadala sa iisang target upang tapusin ang isa't isa at siya ang naging pain. Nang malaman ng dalawa ang katotohanan, natagpuan ni John ang tracker na nakakabit kay Diaz na nasa kanyang sinturon at agarang nagtago ang dalawa. Sa pagdating ng mga kalaban na nagmula sa pare-pareho nilang kumpanya, wala nang naabutan ang mga ito sa loob ng silid bukod kay Diaz. Hindi pa din sila magkasundo kung saan tatakas dahil magkaiba sila ng gustong puntahan, pero wala nang balak pang tumakas si John, gusto niyang tapusin na ito ngayon at hahayaan si Jane na umalis kung gusto niya. Hindi rin umalis si Jane para tulungan ang asawa, nagpunta sila sa isang gusali habang patuloy pa din silang pinaghahanap. Pagdating sa loob agarang naghanda ang dalawa para lumaban. Alam na din ngayon ng mga kalaban ang kinaroroonan nila matapos makita ang sirang lock ng pintuan. Nang pasukin ng grupo ang gusali isa-isang pinabagsak ng mag-asawa ang mga kalaban sa tahimik na paraan para di makatawag pansin na napagkasunduan nila sa wakas, pero di rin sadyang matamaan ni Jane ang asawa na ikinagalit ang ginawa niya. Sa pagpatuloy hindi rin sadyang makagawa ng ingay si John dahilan ng malaman ng mga kalaban ang kinaroroonan nila, matinding napalaban ang dalawa pero nakapagtago sila sa elevator. Paglabas ulit nila si Jane ang naging sniper ni John habang sumusugod ito sa mga kalaban, ngunit nakita siya at natamaan. Nang makita ito ni John agaran niyang pinuntahan ang asawa para iligtas at nagtago pansamantala sa imbakan. Habang inaayos ng dalawa ang kondisyon nila para lumaban pinalibutan na sila ng mga kalaban sa labas. Sa wakas na pagtanto din ni John na sumang-ayon sa gusto ng asawa na ikinatuwa ni Jane, sinabi nitong wala siyang ibang gusto kundi makasama siya kahit sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos hinarap na ng mag-asawa ang napakaraming mga kalaban ng walang atrasan, at nagtulungan hanggang sa naubos din nila lahat ng mga ito. Sa huli ipinatayo nila ulit ang nasirang bahay at ngayon ay namuhay na ng masaya na wala nang itinatago sa isa't isa. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!